Ang ikaapat na pagpapatuloy ng pagbabasa sa unang aklat ni Samuel. Unang Samuel, Kabanata 21. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya kay saserdote Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, "Wala kang kasama, bakit ka nag-iisa?" Sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay na lang ako sa kanila. Ano bang makakain diyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandyan." Sinabi ng punong saserdote, "Walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kailanmat may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin." At ibinigay ng saserdote kay David ang tinapay ng panghandog na hindi pa natatagal ang kunin sa harapan ni Yahweh, pagkat ang mga ito'y pinalitan ng bago ng araw na yaon. Nagkataong naroon si Doeg na Edomita at pinakapuno sa mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. Tinanong pa ni David si Abimelech, "Wala ka bang sabat o tabak diyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat apurahan ang utos ng hari." Sumagot ang saserdote, "Ang tabak Pilisteyong si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng epod na nakasabit. Kunin mo kung ibig mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin," sabi ni David. Nang araw na yaon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saul at siya'y nagpunta kay Akis na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, "Iyan ang David na hari ng Israel. Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang, 'Libo-libo ang pinatay ni Saul at kay David na may laksa-laksa.'" Hindi nakalampas kay David ang usapang ito, at siya'y natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Kaya't nagkunwa siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, "Bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang iyan? Ilayo ninyo iyan." Unang Samuel, Kabanata 22. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, kaya ang buong sambahayan nila ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Ang mga naaapi ay sumama rin sa kanya, pati ang mga nakalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari sa bansa. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki, at siya ang ginawa nilang pinuno. Mula roon, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinakikiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko natitiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab, at ang mga ito'y nanatili roon habang namumundok si David.
Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Juda." Sumunod naman si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gabaa. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benhaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong kapitan o tinyente kaya ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa ibigan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob, kay Ahimelech na anak ni Ahitub. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David, at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang tabak ni Goliath." Ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang mga kasambahay nito, lahat ng saserdote sa Nob. Humarap sila sa hari. Tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, "Ahimelech, makinig ka." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, "Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat na alipin? Hindi po ba siya ang pinakapuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? At ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin." Sinabi ni Saul, "Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang iyong sambahayan." At binalingan niya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya, "Patayin ninyo ang mga saserdote pagkat kasabwat sila ni David." Alam nila nang ito'y tumakas, ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit hindi sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang magbuhat ng kamay sa mga saserdote ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, "Ikaw ang pumatay sa kanila." Sumunod naman si Doeg, at ng araw na yaon ay 85 saserdote ang kanyang napatay. At ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng taga-Nob, isang lungsod ng mga saserdote, babae at lalaki, ang mga batang pasusuhin, ang mga baka, asno at mga tupa. Ngunit nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech, at siya nagpunta kay David. Ibinalita niya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng saserdote ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, "Nakita ko si Doeg sa templo at noong pa iniisip ko nang sasabihin niya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong akan. Ngunit huwag kang matakot. Sumama ka na sa amin, yamang iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa. Dito ay ligtas ka." Unang Samuel, Kabanata 23. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteo ang Keila at sinamsan ang trigo na giikan. Nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. "Lalabanan ko po ba ang mga Pilisteyong ito?" "Oo," sagot ni Yahweh,
Labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda. Paano natin malalabanan ng makapal na Pilisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, tumuron kayo sa Keila at ipalulupig ko sa inyo ang mga Pilisteyo. Kaya nagpunta sila sa Keila at nilabanan ng mga Pilisteyo. Nalupig nila ang mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang Keila. Nang si Abiatar ay tumakas at magpunta kay David sa Keila, dala niya ang kanyang epod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David sapagkat pumasok ito sa isang lugar na nakukubkob ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang dakpin si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David kaya tinawag niya ang saserdoteng si Abiatar. Sinabi niya, dalhin mo rito ang epod at sumangguni siya sa Diyos, Yahweh Diyos ng Israel. Nabalitaan ko pong lulusubin ni Saul ang Keila pagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keila na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po Yahweh, Diyos ng mga Israelita, isagutin ninyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keila. Nagtanong uli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy may 600 na umalis sa lugar na iyon at magpabago-bago ng himpilan. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keila. At si David ay nagtago sa ilang at maburol na dahon ng sip. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinutulot ng Diyos na makita siya nito. Nanatiling kakaba-kaba ang dibdib ni David pagkat alam niyang siya'y pilit na hinahanap ni Saul. Nang siya'y nasa Hores sa ilang ng sip, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa ngalan ni Yahweh. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging pangalawang mo naman ako. Alam na ito ng aking ama. At ang pagkakaibigan nila ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Umuwi na si Jonathan, naiwan sa Hores si David. Ang mga Sipeo ay nagpunta kay Saul sa Gabaa. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin, sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng kagubatan ng Jesimon. Alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailan ninyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya. Alam kong mahirap siyang hulihin, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago. Saka ninyo ibalita sa akin. Kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para hulihin siya, kahit na halugugin ko ang buong Juda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Sip. Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon, sa Araba, gawing timog ng Jesimon. Lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid dito na hinahanap siya ni Saul kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul.
Samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang malamang puntahan. Masusukol na lamang sila ni na Saul. Nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, "Magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo." Kaya tinigilan ni Saul ang pagkukubkob kay David at hinarap ang mga Pilisteo. At ang lugar na iyon ay tinawag na Bato ng Kaligtasan. Mula roon, si David ay nagpunta at doon tumigil. Unang Samuel, Kabanata 24. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-Gadi. Kaya pumili siya ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya hinirang ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama, kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Si Yahweh ang umatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Si Yahweh ang umatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa taong makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa kabutihan mo ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo lilipulin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan." At nangako naman si David. Umuwi na si Saul, sina David naman ay nagbalik sa kanilang himpilan. Unang Samuel, Kabanata 25.
Lumipas ang panahon, namatay si Samuel, at labis itong ikinalungkot ng buong Israel, at inilibing ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang mayaman. Malaki ang kanyang kawan sa Karmelo. Ang kanyang tupa ay 3,000 at 1,000 naman ang kambing. Nabal ang kanyang pangalan, at buhat sa lahi ni Caleb. Ang asawa niya'y si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan, nabalitaan ni David na nagugupit ng tupa si Nabal. Pinapunta niya rito ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito: "Sumain niyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayan. Nabalitaan naming ikaw ay nagugupit ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila sa Karmelo. Ito'y mapatutunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakikiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista." Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, "Sino ba si David? Talagang marami ngayon ang aliping lumalayas sa kanilang Panginoon. Ang napay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung taga saan." Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Humanda kayo." Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ng 200 upang magbantay sa kanilang ari-arian. Sinabi ng isang pastol kay Abigail, "Si David po ay nagpasugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y kinagalitan niya. Mababait ang mga taong yaon. Tinulungan nila kami at wala silang kinuwang anuman sa amin sa buong panahon ng aming pagsasama. Binabantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-aralan po ninyo kung anong mabuting gawin ngayon, pagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito pagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami pakikinggan." Dali-dali naganda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ang 2 sisidlan ng alak. Nagpapatay ng 5 tupa. Nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo. 100 huwig ng pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa ilang asno. Pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, "Mauna kayo sa akin at susunod ako." Ang binalak niyang ito'y hindi niya ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Samantalang palusong si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, "Sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Parusahan ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan." Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang umibis sa kanyang asno at naglumuhod sa harapan ni David. Sinabi niya, "Ako na po ang inyong kagalitan, ngunit isinasamo kong dinggin muna ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao iyon. Tamang-tama po sa kanyang pangalan. Siya po'y loko-loko. Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti. Sa gayon,
hindi na dungisan ng dugo ang inyong mga kamay. Buhay si Yahweh. Lahat na naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, pagdamutan na po ninyo ang aking nakayanan at ipagpatawad po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Natitiyak ko na loloobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati ng inyong lahi pagkat nakikipaglabang kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh. Ang mga kaaway naman ninyo ay ihagis na parang bato na tirador. At kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel, tulad ng matagal na niyang pangako, walang maisusumbat sa inyo. Hindi kayo usigin ng inyong budi pagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya'y naghiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalaala ninyo ako sa sandaling marapati na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, pagkat dahil doon ay iniiwas mo ako sa pagpatay ng tao at paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga ay patay ng lahat ang lalaki sa inyong sambahayan. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na, huwag ka nang mag-alaala at pagbibigyan ko ang kahilingan mo. At umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa papista ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito kaya wala siyang sinabing anuman ng gabing yaon. Kinabukasan, nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, pabagsak siyang nabuwal sa tindi ng takot. Pagkaraan pa ng 10 araw, lalong sumama ang kanyang kalagayan at tuluyang namatay. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh. Ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal. Inalayo niya ako sa paghihiganti. Ito ang kabayaran ng kasamaan ni Nabal. Si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing ibig niya itong maging asawa. Nang dumating sa Carmelo ang mga inutusan ni David, sinabi nila, ipinasasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Yumukod si Abigail, ang muka'y halos sayad sa lupa at sinabi, narito ang inyong lingkod, nahanda akong paalipin sa aking Panginoon. Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga David, kasama ang 5 sa kanyang mga katulong, at siya'y napangasawa ni David. Asawa na noon ni David si Abinoam na taga Jezreel. Kaya silang dalawa ay asawa ni David. Si Mikol naman na naging asawa niya ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim. Dito natatapos ang ika-4 na bahagi ng pagbabasa sa unang aklat ni Samuel. Patuloy ninyo akong sundan sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang pagbabasa. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.